Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at naghihintay kayo ng inyong pensyon ngayong Abril, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may mga pagbabago na hindi pa naririnig ng karamihan at kung hindi kayo makaalam ngayon, pwedeng malagpasan kayo ng pera na para sa inyo. Hindi ito biro, hindi ito chismis, ito ay opisyal at ito ay napakahalaga. Alam ko na marami sa inyo ang nagtatrabaho ng matagal. 20, 30, minsan ay 40 taon bago ninyo tinanggap ang retirement na ito. Kaya naman, hindi lang ito basta pera. Ito ay bunga ng inyong pawis, inyong sakripisyo, at ang pangako ng pamahalaan sa inyo. At ngayong Abril 2025, may mga bagong schedule, may mga karagdagang bayad, at may mga benepisyo na hindi pa nalalaman ng karamihan ng ating mga seniors. Ngayon, dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat. Ang eksaktong petsa ng payout ng SSS at GSIS ngayong Abril, ang mga dagdag na cash na maaaring matanggap ninyo, ang mga bitag na kailangan ninyong iwasan para hindi mabawasan ang inyong pension, at ang ilang lihim na benepisyo na karamihan ay hindi nakukuha dahil hindi lang nila alam na mayroon pala nito. Kaya manatili kayo. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buwan at posible ng inyong buong retirement. Magsimula tayo sa SSS o ang Social Security System na siyang sumasaklaw sa mga dating pribadong empleyado, mga self-employed at mga OFW retirees. Ngayong Abril, ang schedule ng pensyon ay nakabase pa rin sa huling numero ng inyong SSS number. At ito ay isang detalye na maraming seniors ang nakakalimutan o naguguluhan. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay karaniwan ng nire-release sa unang linggo ng buwan, sa paligid ng ika-3 hanggang ika-9 ng Abril. Siyanbong ang inyong number ay nagtatapos sa 3 o 4, inaasahan ninyo ang pagbabayad sa ika-7 hanggang ika-9. Para sa mga may ending number na 5 o 6, ito ay sa paligid ng ika-10 hanggang ika-12. At ang mga may 7, 8, 9 o 0 ay karaniwan ng tumatanggap sa ika-14 hanggang ika-17 ng buwan. Ngunit narito ang isang bagay na hindi sinasabi ng marami. Kung kayo ay tumatanggap ng inyong pensyon sa pamamagitan ng Union Bank o DBP Pension Account, pwedeng mas maaga kayong makakuha kaysa sa mga tumatanggap ng cheque o naghihintay sa SSS branch. Kaya, kung wala pa kayo sa digital disbursement, ito ay isang bagay na dapat ninyong pag-isipan ng seryoso. Ang pagpunta sa SSS branch para mag-enroll sa e-payment ay maaaring magpabilis ng inyong disbursement ng 2 hanggang 3 araw bawat buwan. At sa isang taon, iyon ay halos isang buwang benepisyo na mas mabilis na nasa inyong kamay. Ang average na SSS pension ngayon ay nasa pagitan ng $5,000 or 18,000 bawat buwan, depende sa inyong contribution history at sa bilang ng inyong credited years of service. Kung kayo ay may 10 taon ng kontribusyon, ang minimum ay 2,000 bawat buwan. Ngunit kung kayo ay may 20 taon pataas ng kredito, ang inyong pensyon ay maaaring umabot ng 8,000 hanggang 14,000, minsan higit pa. Kung hindi ninyo alam kung magkano ang eksaktong matatanggap ninyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang My SSS portal online para makita ang inyong pension computation. Para naman sa ating mga dating government employees na miyembro ng GSIS or Government Service Insurance System, ang Abril na ito ay may espesyal na kahulugan. Ang GSIS pension ay karaniwang nire-release sa pagitan ng ika-1 at ika-15 ng bawat buwan, depende sa inyong mode of payment at sa inyong GSIS branch. Siyang mga pensyonero na gumagamit ng GSIS e-card ay maaaring makita ang kanilang pensyon na na-credit na sa kanilang account sa unang araw ng buwan mismo. Ito ay isa sa mga pinakamagandang benepisyo ng e-card system, mas mabilis, mas ligtas, at hindi na kailangan pang pumunta sa bangko na may daladalang tseke. Kung wala pa kayong GSIS e-card, nais kong himukin kayong makipag-ugnayan sa GSIS Regional Office sa inyong lugar para mag-apply. Libre ito at ang benepisyo ay agad na nararamdaman.
Ngayon, ang average na GSIS pension para sa isang dating government employee na may 15 hanggang 20 taon ng serbisyo ay nasa pagitan ng 8,000 at 25,000 bawat buwan. Para sa mga may 30 taon pataas na serbisyo, ang pensyon ay maaaring umabot ng 30,000 hanggang 40,000 bawat buwan, lalo na kung kayo ay dati ay nasa mataas na posisyon. Ngunit narito ang isang bagay na hindi lahat ng ating mga seniors ay alam. Ang GSIS ay may tinatawag na survivorship pension. Kung ang inyong asawa ay isang GSIS pensioner at namatay na, kayo bilang surviving spouse ay may karapatang makatanggap ng 50% ng kanilang monthly pension habang buhay. Kung hindi ninyo ito na-i-claim, pwedeng may pera kayong nalagpasan na sa nakaraang mga buwan o taon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-exciting na bahagi, ang extra cash. At kapag sinabi kong extra cash, hindi ako nagbibiro. Una, ang SSS ay may tinatawag na annual clothing allowance at birthday cash gift para sa qualified pensioners. Ngunit ang mas malalim na benepisyo ay ang supplemental benefits na inilabas ng SSS sa ilalim ng Republic Act 1/99 o ang Social Security Act of 2018. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga retirees na umabot na sa edad na 65, 70 at 75 ay may karapatang makatanggap ng isang espesyal na additional benefit na tinatawag na Step-Up Pension Increase. Sa bawat milestone na edad, ang inyong monthly pension ay dapat na tumaas ng 1,000 at ay automatic. Ngunit sa katotohanan, maraming seniors ang hindi ito natatanggap dahil hindi nila na-i-update ang kanilang records sa SSS. Kaya kung kayo ay 65 na o mas matanda at hindi pa kayo nakatanggap ng step-up increase, pumunta sa SSS branch or i-verify ang inyong age-based entitlement. Para naman sa GSIS, meron silang tinatawag na active life insurance at retirement gratuity na maaaring hindi pa ninyo na-i-claim. Halimbawa, kung kayo ay nagretiro bago mag-2011, pwede kayong may pending na cash dividend na naghihintay sa inyo mula sa GSIS Mutual Fund. Ang ilang pensioners ay nakakakuha ng $5,000 hanggang $30,000 na dividend check na hindi pa nila alam na nasa kanila. Ito ay maaaring maklaim sa pamamagitan ng pagbisita sa GSIS branch at paghingi ng statement of account. Dagdag pa rito, ang PhilHealth ay nagbibigay ng senior citizen all coverage para sa mga miyembro na 60 pataas. Ito ay nangangahulugang ang mga ospital, laboratorio at espesyalistang konsultasyon ay may katumbas na coverage na maaaring makatipid sa inyo ng 10,000 hanggang 50,000 sa isang hospitalization. Ngunit kailangan ninyong i-update ang inyong PhilHealth MDR, ang member data record, para masiguro na ang inyong senior citizen status ay nakarehistro. Maraming seniors ang nawalan ng coverage dahil hindi na-update ang kanilang records nang lumipat sila sa retirement status. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang mahirap ngunit napakahalagang paksa, ang mga posibleng bawas o clawbacks sa inyong pensyon. Ito ang bahagi na karamihan ay hindi gustong marinig, ngunit kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong pera. Una, kung kayo ay tumatanggap ng SSS pensyon at nag-work ulit bilang empleyado o self-employed, may panganib na mabawasan o suspindihin ang inyong pensyon. Ayon sa SSS rules, kung ikaw ay isang retiree na muling nagtatrabaho at nagko-contribute sa SSS, ang iyong retirement pension ay maaaring itigil habang aktibo kang nagtatrabaho. Ito ay hindi sikat na regulasyon, ngunit tunay ito. Kung kayo ay nagtatrabaho pa rin kahit bahagya, bilang consultant, parte-tiyempo, o self-employed, siguraduhin kumonsulta sa SSS kung paano ito makakaapekto sa inyong pension. Pangalawa, ang GSIS ay may patakaran laban sa double pension. Ibig sabihin, kung kayo ay tumatanggap ng GSIS pension at ikaw ay naging entitled din sa SSS pension dahil sa dating pribadong trabaho, may mga limitasyon sa kung magkano ang maaari mong matanggap sa iisang panahon. Hindi ito palaging sinasabi ng malinaw, ngunit ito ay isang realidad para sa ilang dual career retirees. Ikatlo, ang senior citizen discount
na ibinibigay ng inyong lokal na pamahalaan ay hindi kailanman binabawas ang inyong pensyon. Ito ay isang hiwalay na benepisyo at hindi sila magkakontradiksyon. Ngunit ang mga scammer ay minsan ay nagpapanggap na ang tanggap ninyong discount ay magdudulot ng pagbaba ng inyong pensyon. Ito ay isang kasinungalingan. Huwag maniwala sa sino mang nagsasabing ito. Isang tanong na madalas kong marinig, kailangan ba akong magbayad ng buwis sa aking pensyon? At ang sagot ay, para sa karamihan ng ating mga seniors, hindi. Sa ilalim ng Philippine Tax Law, ang SSS at GSIS pensions ay exempt sa income tax. Ito ay malinaw na nakasaad sa revenue regulations na inilabas ng BIR. Kaya kung ang inyong tanging kita ay ang inyong pension, hindi kayo obligado na mag-file ng income tax return at hindi kayo dapat na binabawasan ng withholding tax sa inyong pension disbursement. Ngunit dito pumapasok ang isang nuance. Kung kayo ay may iba pang source ng kita tulad ng rental income, negosyo, o kahit interes mula sa bangko, maaari kayong maging liable para sa income tax sa portion na iyon ng inyong kita. Ang pension ay nananatiling tax-exempt, ngunit ang ibang kita ay hindi. Kaya kung kayo ay may property na pinaparentahan o may maliit na negosyo, kumonsulta sa isang accountant para malaman kung kailangan ninyong mag-file. Ngayon, may mga praktikal na payo ako para sa inyo para mapabilis ang lahat ng inyong transaksyon sa SSS at GSIS. Una, palaging magdala ng orihinal at photocopy ng inyong government-issued ID, inyong pension voucher or disbursement card, at inyong latest pension payment notice kapag pupunta sa opisina. Maraming seniors ang naabala dahil kulang ang dokumento. Mas mabuti nang magdala ng higit pa kaysa kulang. Pangalawa, gamitin ang online portal hanggang sa makakaya. Ang My SSS portal sa sss.gov.ph ay nagbibigay daan sa inyo na tingnan ang inyong contribution history, pension amount at payment schedule kahit hindi kayo lumabas ng bahay. Para sa GSIS, ang GSIS website ay may EduSismo portal na may parehong functionality. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo, ito ay isang bagay na maaari ninyong gawin magkasama. Ikatlo, kung kayo ay may reklamo tungkol sa hindi tamang pension amount o delayed payment, huwag kayong mahiya na pumunta sa SSS o GSIS branch at humingi ng formal na grievance form. Ang bawat opisina ay may grievance officer na obligado na tugunan ang inyong reklamo sa loob ng 15 hanggang 30 araw. Hindi kayo dapat tahimik kapag may mali. Kayo ay may karapatan. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated na paksa sa retirement, kung paano i-maximize ang inyong pension income sa pamamagitan ng simpleng estratehiya. Una, kung kayo ay may pagpipilian sa pagitan ng lump sum at monthly pension mula sa SSS o GSIS, pag-isipan ng mabuti. Para sa mga malusog at inaasahang matagal pa mabuhay, ang monthly pension ay karaniwang mas kapakipakinabang sa katagalan. Halimbawa, kung ang inyong lump sum ay 300,000, ngunit ang inyong monthly pension ay 6,000, sa loob ng 9 buwan o halos 4 na taon, ay mababawi na ninyo ang buong halaga ng lump sum. At pagkatapos noon, ang bawat buwan ng bayad ay tubo na. Pangalawa, huwag kalimutang i-claim ang burial benefit ng SSS o GSIS para sa inyong pamilya. Ang SSS ay nagbibigay ng 20,000 hours na burial benefit sa pamilya ng isang deceased member o pensioner. Ang GSIS ay nagbibigay ng 30,000 hour hanggang 60,000 depende sa years of service. Kung mayroon kayong yumaong miyembro ng pamilya na hindi pa na-claim ito, posible na pwede pa rin itong i-process. Huwag hayaang mawala ang pera na para sa inyong pamilya. Ikatlo, kung kayo ay isang senior citizen na 60 pataas, tiyakin na nakuha na ninyo ang inyong OSCA ID, ang Office for Senior Citizens Affairs Identification Card, mula sa inyong barangay o munisipyo. Ang OSCA ID ay nagbubukas ng pinto sa 20% senior citizen discount sa pagkain, gamot at serbisyo, pati na rin ang VAT exemption sa maraming transaksyon.
Sa isang taon, ang mga discount na ito ay maaaring katumbas ng 10,000 hanggang 30,000 na natipid, epektibong isang dagdag na kita para sa inyo. Mga kababayan, nais kong tapusin ang video na ito sa isang simpleng mensahe mula sa puso. Ang inyong pensyon ay hindi charity. Hindi ito regalo. Ito ay isang obligasyon ng pamahalaan sa inyo. Isang pangako na ginawa sa bawat pisong hinukay ninyo mula sa inyong sahod sa loob ng maraming taon. Kayo ay nagbayad ng inyong kontribusyon ng tapat. At kayo ay may karapatang matanggap ang bawat sentimo na pag-aari ninyo. Ngunit sa mundo ngayon, na puno ng papeles, digital systems, at patuloy na pagbababago ng mga patakaran, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang bawat minuto na ginugol ninyo sa pag-aaral tungkol sa inyong mga karapatan ay isang minuto na nagpoprotekta sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Kaya huwag hayaang lumipas ang Abril na ito nang hindi ninyo na i-check ang inyong pension schedule, na i-verify ang inyong step-up benefits, at nasiguro na ang lahat ng inyong records ay updated sa SSS at GSIS. Kung may katanungan kayo, i-comment sa ibaba. Marami sa atin dito ay handang tumulong. At kung natutulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, at sa lahat ng senior citizens sa inyong buhay. Dahil ang kaalaman na ito ay hindi dapat manatili sa iisa, kailangan nating lahat na magkasamang lumago at magkasamang protektahan ang ating mga karapatan. Salamat sa inyong oras, ingat lagi, at mahal ko kayo mga kababayan.